Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 831. Ang reaksyon ng pamilya Pang ay pasok sa inaasahan ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Pang Chengfo ay nawawala sa Qing Province, at ang mga gwardya na dumating upang hanapin siya ay misteryosong namatay. Magiging kakaiba kung ang pamilya Pang ay hindi matanto na may mali. Mayroon ka bang anumang mga pahiwatig kung sinasadya ng taong ito o hindi? Tanong ni Huang Feng. Kailangan mong tanungin si Officer Qiu, sabi ni Bai Xiaoro. Nang makita ni Qiu Ningshuang na nakatingin sa kanya, walang ekspresyong sinabi ni Qiu Ningshuang, inusisa namin siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya sinasadya. Noong mga oras na iyon, antok na antok siya, kaya hindi siya makapag-focus. Kaya lang hindi niya nakita ang sasakyan. Pagkatapos noon, natakot siya, kaya gusto niyang tumakas. Sumimangot si Huang Feng at sinabing, natatakot ako na hindi ito ganoon ka-simple. Talaga, hindi ganoon kadali. Sinabi ni Bai Xiaoro, ayon sa impormasyong mayroon ako, kalalabas lang ng mga biktima sa pamilya kay bago sila namatay. Hindi ko alam kung ano ang kanilang sinabi o natuklasan. Hindi nagtagal pagkaalis nila, binangga sila ng kasambahay ng pamilya Kai. Kahit anong tingin ko dito, parang hindi ito nagkataon. Nandoon din ako. Umiiwas na ang maliit na sasakyan na iyon, pero ang kasambahay ng pamilya Kai ang nagmaneho pa rin ng sasakyan patungo sa kabilang party. Mukhang wala siyang balak na maghinay-hinay. Parang hindi niya sinasadya. Isa pa, noong sinubukan ko siyang arestuhin, mahigpit siyang lumaban. Sinabi ni Qiu Ningshuang, gayunpaman, wala kaming anumang katibayan upang patunayan na sinadya niya ito. Sa tingin ko ang pamilya Kai ay dapat na balisa ngayon, nakangiting sabi ni Huang Feng. Tama, para mailigtas ang kasambahay, gumamit sila ng maraming koneksyon. Hindi ko akalain na ang pamilya Kai ay masyadong nagmamalasakit sa matandang kasambahay, sabi ni Qiu Ningshuang. Wala silang pakialam. Kung kukunin ng pamilya Pang ang matandang kasambahay, matatapos ang pamilya Kai, sabi ni Huang Feng. Huang Feng, may alam ka ba? Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng at nagtanong. Tumingin din si Qiu Ningshuang kay Huang Feng na may nagtatakang ekspresyon. Malaking bagay ang pagkamatay ng mga gwardya ng pamilya Pang sa pagkakataong ito. Tiyak na iimbestigahan ng pamilya ni Pang ang bagay na ito ng husto. Sa makatuwid, maraming bagay ang malapit ng maisapubliko. Sa makatuwid, sinabi ni Huang Feng, ang young master ng pamilya Pang, si Pang Chengfu, ay nawawala sa Jiangzhou sa loob ng ilang araw. Ang mga gwardya na iyon ay pumunta dito upang hanapin si Pang Chengfu. Nawawala si Pang Chengfu, gulat na sabi ni Bai Xiaoro. Siya ay labis na nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ng pamilya Pang. Si Pang Chengfu ay talagang hindi nagpakita ng ilang araw. Gayunpaman, mas kilala ni Bai Xiaoro si Pang Chengfo kaysa kay Huang Feng. Kapag nasa kabisera na siya, hahanap siya ng masayang lugar para maglaro ng ilang araw. Sa ilang araw na iyon, hindi man lang niya makontak ang kanyang pamilya. Sa makatuwid, walang pakialam si Bai Xiaoro sa pagkawala ni Pang Chengfo sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay magiging hindi pangkaraniwan. Ang pamilya Pang ay talagang nagpadala ng mga tao upang hanapin si Pang Chengfo. Nangangahulugan iyon na si Pang Chengfo ay hindi basta-basta naglaro. Tama na, sinabi ni Huang Feng, ang mga bantay ng pamilya Pang ay malamang na pumunta sa pamilya Kai dahil nalaman nila na ang pagkawala ni Pang Chengfo ay may kaugnayan sa pamilya Kai. Nako, alam ko. Nang dumating ang mga gwardya ng pamilya Pang para imbestigahan ang surveillance video ng gabi ng pangatlo, nakita nila ang figure ni Kai Tian sa video. Sa pagkakataong iyon, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Pagkatapos noon, sinabi ng pinuno na pupunta siya sa pamilya Kai. Sa oras na ito, naalala din ni Qiu Ningshuang na dumating ang mga gwardya ng pamilya Pang upang imbestigahan ang video ng surveillance. May ganyan. Tila mas nagulat si Bai Xiaoro. Tila ang lahat ay nauugnay sa pamilya Kai, at ang pangyayaring ito ay tila hindi isang aksidente. Oo, tumango si Qiu Ningshuang at kinumpirma. Sa oras na ito, dumating ang isang pulis at hiniling kay Qiu Ningshuang na lumabas.
Kaya, tanging sina Huang Feng at Bai Xiaoro lamang ang naiwan sa opisina. Sa tingin ko, dapat may kaugnayan sa iyo ang pagkawala ni Pang Chengfo. Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng at sinabi, matagal na niyang pinaghihinalaan ang bagay na ito, ngunit wala siyang anumang ebidensya. Bakit mo sinasabi? Tanong ni Huang Feng. Akala ko, sinabi ni Bai Xiaoro, ang usapin sa pagitan ni Pang Chengfo at Tang Mazo ay hindi lihim sa itaas na bilog ng kabisera. At saka, si Tang Mazo ay may nararamdaman para sa iyo, ito ang nakikita ko. Kaya, hindi nakakagulat na may nangyari sa pagitan ninyo ni Pang Chengfo, tama. Sinasabi mo na sinaktan ko si Pang Chengfo dahil kay Tang Mazo. Sabi ni Huang Feng. Hindi ko sinabi yun, sabi ni Bai Xiaoro. Yan ang ibig mong sabihin. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, kalahating tama ka. Dahil kay Tang Mazo, nagkaroon ako ng conflict kay Pang Chengfo. Tinuruan ko rin siya ng leksyon, ngunit ang pagkawala niya ay walang kinalaman sa akin. Talaga? Tanong ni Bai Xiaoro. Talaga, sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, muling bumalik si Qiuning Shuang. Tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, may bagong sitwasyon. Ano ang sitwasyon? Tanong ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, balita mula sa Commission for Discipline Inspection. Kakaaresto lang nila ngayon ng isang tao. Deputy Director ng Municipal General Hospital itong taong ito. Bukod sa katiwalian at panunuhol niya, may kaugnayan din daw ito sa mayordomo ng pamilya Kai, sabi ni Qiuning Shuang. Tungkol ba ito sa pagkamatay ng pinuno ng Devil Mercenary Group? Biglang sabi ni Bai Xiaoro. Paano mo nalaman? Tak ang tanong ni Qiuning Shuang. Nalaman lang niya ang tungkol sa bagay na ito, at hindi umalis si Bai Xiaoro. Walang dahilan para malaman niya bago niya. I've been investigating this case, and I've already suspected the Deputy Director. Hindi ko akalain na nasa likod niya ang mayordomo ng pamilya Kai, sabi ni Bai Xiaoro. Tumango rin si Huang Feng. Alam din niya na iniimbestigahan ni Bai Xiaoro ang pinuno ng Devil Mercenary Group, ngunit hindi niya inaasahan na ang dalawang kaso ay magkakasalubong. With the testimony of the Deputy Director, it'll be much easier to break through the butler's psychological defense. Itong car crash case, kung ano ang nangyayari, it's estimated that we'll be able to find out soon, sabi ni Qiuning Shuang. Sa oras na ito, natatakot ako na ang mag-ama ng pamilya Kai ay hindi maupo. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Tama ang hula ni Huang Feng. Sa oras na ito, ang mag-ama ng pamilya Kai ay talagang nasa bingit ng pagkawala ng kanilang call. Matapos kumpirmahin na hindi bumalik ang kasambahay matapos ang kanyang gawain at sa halip ay nahuli ng mga pulis, nagsimula silang magpanik. Gayunpaman, nagtiwala pa rin si Kai Yud sa mayordomo. Hanggat pinalabas niya siya sa lalong madaling panahon, ang mayordomo ay walang sasabihin. Gayunpaman, hindi ito maaaring maantala ng masyadong mahaba, dahil tiyak na darating ang mga tao ng pamilya Pang. Sa oras na iyon, kapag ang mayordomo ay nahulog sa kanilang mga kamay, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Kabanata 832. Dad, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang kasambahay ay naaresto, at ang pamilya Pang ay darating. Arestuhin ba ako? Sasabihin ba ako ng kasambahay? Ano ang dapat kong gawin, tatay? Panipi, sa villa ng pamilya Kai, umiiyak si Kai Tian habang tinanong niya ang kanyang ama. Sampal, ang mukha ni Kai Tian ay marahas na sinampal ni Kai Yud. Bumagsak si Kai Tian sa lupa at nakalimutang umiyak. Why are you crying, you useless thing? Kung hindi dahil sayo, hindi ito mangyayari. Paano nangyari ang ganoong bagay? Saway ni Kai Yud. Ang bagay na ito ay orihinal na sanhi ng Kai Tian. Ngayong naaresto na ang kasambahay, inis na si Kai Yud. Kung tutuusin, maraming alam ang kasambahay sa kanyang mga kaiyahiyang bagay. Kung umamin ang kasambahay, tapos na siya. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi lamang si Kai Tian ang walang naisip na paraan para masolusyonan ang problemang nasa harapan niya, kundi patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Lalo nitong ikinainis si Kai Yud na kanina pa naiinis. Ang pagbibigay lang sa kanya ng isang sampal at hindi siya patayin ay isang magandang senyales na siya ay nagdedote sa kanya. Tingnan mo ang ginawa mo. Baka sa pagkakataong ito ay masira ang pamilya Kai natin dahil sa katangahan mo, saway ni Kai Yud.
Hindi naman ganoon kaseryoso. Bata pa lang si Lil Tian at immature. Pagkatapos ng insidenteng ito, siguradong magmamature na siya, kwento ng ina ni Kai Tian. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang anak at sinabing, Lil Tian, humingi ng tawad sa iyong ama. Bata at immature, ilang taon na siya, buong araw siyang walang ginagawa. Hindi niya alam kung paano papasok sa trabaho. Buong araw siyang nagloloko. Pinapasaya mo siya. Tingnan mo kung gaano kalaki ang problema niya sa pamilya ngayon, galit na saway ni Kai Yud. It's not that serious. Naniniwala pa rin ako sa character ng housekeeper. As long as wala siyang sinasabi, walang mangyayari. Tinulungan ng ina ni Kai Tian ang kanyang anak na tumayo at sinabing, tingnan mo. Handa ka talagang suntukin siya ng husto. Kung wala akong pakialam sa kanya, babarilan siya. Sabi ni Kai Yud. Gayunpaman, sa oras na ito, tumahimik siya ng husto at sinabing, tikom ang bibig ng kasambahay, ngunit kapag dumating na ang pamilya Pang sa Jiangzhou, magbabago ang mga bagay. Pagkatapos ay lutisin ang bagay na ito bago dumating ang pamilya Pang, sabi ng ina ni Kai Tian. Sa tingin mo ayaw ko. Alam mo ba kung ilang koneksyon ang nagamit ko? Sinabi ni Kai Yud, tungkol sa Qiuning Shuang na iyon, damn it, wala siyang kinalaman dito. Hindi niya gustong maging pulis trapiko at nagpumilit na asikasuhin ang kasong ito. Kung hindi dahil sa pagharang niya, matagal ko nang pinaalis ang mayordomo. Speaking of this, tumingin siya sa anak at sinabing, hindi ba't lagi mong ipinagyayabang na napakagaling mong humabol ng mga babae? Bakit pagkatapos ng mahabang paghabol kay Qiuning Shuang, wala man lang resulta? Ngayon, lumalaban pa siya sa pamilya namin. Panipi, ang mabahong babaeng iyon na si Qiuning Shuang ay may kakaibang ugali. Gumamit ako ng maraming pamamaraan, ngunit hindi ko pa rin siya maalis. Kung ibang babae iyon, hinatid ko na siya sa kama. Sabi ni Kai Tian, yung mga babaeng sumiping sayo, lahat gusto mo ng pera mo. Sa tingin mo ba gusto ka talaga nila? Sinabi ni Kai Yud, wala kang magagawa kapag nakilala mo ang isang tulad ni Qiuning Shuang na hindi nagkukulang sa pera. Why don't I give her a call and see? Kahit hindi siya pumayag sa hinahabol ko, matagal ko na siyang hinahabol. Medyo maayos naman ang relasyon namin. She'll still give me this bit of face. Sabi ni Kai Tian, maganda ang pakiramdam sa sarili. Tawagan natin at tingnan natin. Sabi ni Kai Yud, sa oras na ito, hanggat may paraan, susubukan niya ito. Sa ilalim ng tingin ng kanyang mga magulang, tinawag ni Kai Tian si Qiuning Shuang. Sa oras na ito, naglalakad si Qiuning Shuang patungo sa silid ng interogasyon kasama sina Huang Feng at Bai Xiaoro. Muli nilang itatanong ang mayordomo ng pamilya Kai. Nang makita ang tawag ni Kai Tian, likas na sumimangot si Qiuning Shuang. Matapos mag-isip ng ilang sandali, hindi niya kinuha ang telepono. Hindi sumuko si Kai Tian. Muli siyang tumawag, ngunit muling ibinaba ni Qiuning Shuang ang tawag. Nang tumawag si Kai Tian sa ikatlong pagkakataon, hinarang pa siya ni Qiuning Shuang. F***, itong babaeng mabaho. Puno ng gulat at galit ang mukha ni Kai Tian. Diretso niyang ibinato ang phone niya. Hindi kinuha ni Qiuning Shuang ang telepono. Obviously, ayaw niyang tulungan siya. Pagkatapos, ang kanyang mga pagkakataon na makatakas sa panganib ay mas mababa pa. Ito ba ang resulta ng paghabol sa kanya ng ilang taon? Nang makita ni Kai Yud na hindi man lang sinagot ni Qiuning Shuang ang tawag ng kanyang anak, masama ang tingin niya sa kanyang anak. Kasabay nito, nakaramdam siya ng bakas ng sama ng loob kay Qiuning Shuang sa kanyang puso. Kung makakatakas ang kanyang pamilya sa pagkakataong ito, tiyak na hindi niya pababayaan si Qiuning Shuang. Dad, kung gayon ano ang dapat nating gawin? Muling napuno ng luha ang mga mata ni Kai Tian. Malinaw, ang presyon ay masyadong malaki. Napaiyak na naman siya nito. Huwag kang masyadong pessimistic. Kahit makuha ng pamilya Pang ang mayordomo, ano ang magagawa nila? Sabi ng nanay ni Kai Tian, huwag na muna nating pag-usapan kung kakayanin ng mayordomo. Kahit hindi niya kaya, ang alam lang niya ay gusto naming patayin niya ang mga gwardya na iyon. Hindi niya alam na pinatay ni Xiao Tian si Pang Chengfu. Kahit galit ang pamilya Pang, maghanap na lang tayo ng dahilan para maiwasan ito. Sa tingin mo ba napakadaling lokohin ng pamilya Pang? Sabi ni Kai Yud. Gayunpaman, sa kaibuturan niya,
malabo niyang naramdaman na tama ang kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, hindi sinabi ng kanyang anak sa mayordomo na pinatay si Pang Chengfo. Pinatay lang ng mayordomo ang mga gwardya. Bagamat ang pagpatay sa mga gwardya ay magagalit sa pamilya Pang, hindi ito sa lawak na sila ay magbubulungan. Ang lahat ay maaari pa ring iligtas. Kailangan nating maging handa sa magkabilang panig ng bagay na ito, sabi ni Kay Yud na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Si Huang Feng at ang dalawa pa ay magkasamang pumunta sa silid ng interogasyon. Sa ngayon, nasa loob pa rin ang mayordoma ng pamilya Kai. Bagamat matagal na siyang nainterogasyon at wala sa magandang kalagayan, tahimik pa rin siyang nakaupo doon. Wala siyang balak magsabi ng totoo. Gayunpaman, nang ihagis ni Qiu Ningshuang ang testimonya ng Vice Director ng City General Hospital sa kanyang harapan, nakita ni Huang Feng at ng dalawa pa ang gulat sa kanyang mga mata. Ito ay peke, kino-frame niya ako, sigaw ng mayordoma ng pamilya Kai matapos magpanik saglit. Alam na alam mo kung binabalangkas ka niya o hindi, sabi ni Qiu Ningshuang. Hindi mo kailangang magmadaling mag-quibble. Dahil na-expose ka na ng Vice Director, dapat may something siya sa iyo. Kung hindi mo sasabihin ang totoo at ipaglalaban mo ang leniency, magiging huli na ang lahat pagdating ng panahon. Wala akong alam, hindi ko rin kilala itong Vice Director. Malinaw na hindi susuko ang mayordoma ng pamilya Kai hanggang sa huli. Kung pipiliin mong patuloy na matigas ang ulo na kumapit, kung gayon walang problema. Pagsisisihan mo ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Qiu Ningshuang. Pumikit ang steward ng Kai family at hindi na nagsalita pa. Umaasa siyang ililigtas siya ni Kai Yud sa lalong madaling panahon. Kung hindi, huli na ang lahat. Halatang natatakot din siya na may ebidensya talaga ang bisedin laban sa kanya. Kabanata 833. Kung ililigtas man siya ni Kai Yud o hindi, hindi nag-alala ang kasambahay. Siya ay naging kasambahay ng pamilya Kai sa loob ng maraming taon at alam ang marami sa mga kaiyahiyang bagay ni Kai Yud. Ayaw ni Kai Yud na siya ay arestuhin ng pulis. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Huang Feng, hinihintay mo ba na iligtas ka ng Kai clan? Gayunpaman, hindi nag-react ang housekeeper. Parang wala siyang narinig. Walang pakialam si Huang Feng at nagpatuloy, aaminin ko na sinusubukan ka ng pamilya Kai na iligtas, ngunit huwag kang masyadong maging masaya. Hindi sila magtatagumpay. Ang katabi ko, si Qiu Ningshuang, kilala mo siya, di ba? Alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya niya. Hindi siya papayag na piyansahan ka. Gaano man kay ama ng pamilya Kai, hindi sila may kukumpara kay Secretary Qiu, sabi ni Huang Feng. Ipinikit ni Qiu Ningshuang ang kanyang mga mata kay Huang Feng ngunit hindi nag-ambala si Huang Feng. Nagpatuloy si Huang Feng, tungkol sa taong nasa tabi ko, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na siya ay mula sa National Security Agency. Alam kong hindi mo pa naririnig ang tungkol sa ahensyang ito, ngunit dapat mong malaman mula sa pangalan na ito ay hindi isang ordinaryong ahensya. Hayaan mong sabihin ko ito. Maging ang pinuno ng Public Security Agency sa Qing Province ay kailangang maging magalang sa kanya. Ngayong siya ay nanalo sa pamilyang Pang, pumayag na siyang umalis. Nang sabihin ito ni Huang Feng, nagbago ang ekspresyon ng housekeeper. Nagpatuloy si Huang Feng, ngayon, sa tingin mo pa ba ay mapapaalis ka ng pamilya Kai? Tungkol naman sa mag-amang Kai, sa tingin ko ay mas kilala mo sila kaysa sa akin. Kapag na-realize nila na imposibleng mailabas ka, isa lang ang gagawin nila. Nakatulong ka na sa kanila na gawin ito noon, kaya dapat mong maunawaan ito ng mabuti. Panipi, nagbago ang ekspresyon ng katiwala ng pamilya Kai. Siyempre, naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Huang Feng. Naintindihan din niya ang ibig sabihin ni Kai Yud. Tama si Huang Feng. Nang napagtanto ni Kai Yud na hindi niya siya may lalabas, ang tanging gagawin niya ay ang patahimikin siya ng tuluyan. Talagang ginawa niya ito para kay Kai Yud dati, at hindi lang ito isang beses. Kaya naman, masigurado siya kaysa kay Huang Feng na tiyak na gagawin ito ni Kai Yud. Sa tingin ko naiintindihan mo na. Siyempre, maaari ka ring maghintay at patuloy na magtiwala sa Kai clan. Hindi bale, malapit na ang Pang clan. Kapag nalaman nilang ikaw ang pumatay sa mga gwardya, ano sa tingin mo ang gagawin nila sa iyo? Sabi ni Huang Feng, hindi ko sinasadya. Nakipagtalo ang mayordoma ng Kai clan,
ngunit mas mahina ang boses niya, at hindi na siya sigurado tulad ng dati. Sa tingin mo ba makikinig ang pamilya Pang sa paliwanag mo? Masungit na sinabi ni Huang Feng, maaaring hindi mo alam kung bakit nandito ang mga gwardya ng pamilya Pang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Pumunta ang mga gwardya ng pamilya Pang sa Jiangzhou upang hanapin ang kanilang young master, si Pang Chengfu. Sigurado akong alam mo kung anong uri ng tao si Pang Chengfu. Tutal, napakalapit niya kay Kai Tian. Ngayong nawawala ang sitwasyon ng mga gwardya ni Pang Chengfu na pumunta sa investigator ni Pang Chengfu. At si Pang Chengfu, nagkataong pinatay sa oras na ito, ano sa tingin mo ang iisipin ng pamilya Pang? Ano ang iisipin mo kung ikaw ang nasa kalagayan nila? Panipi, pumuti na ang mukha ng katiwalaan ng pamilya Kai. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, napagtanto niya kung gaano kaseryoso ang bagay na ito. Naiintindihan din niya kung bakit gusto ni Kai Yud na patayin niya ang mga bantay ng pamilya Pang. Dati, naguguluhan siya. Maganda ang relasyon ng kanyang young master at Pang Chengfu. Pero ngayon, naiintindihan na niya kung bakit gusto ni Kai Yud na patayin niya ang mga bantay ng pamilya Pang. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, naunawaan niya. Ang pagkawala ni Pang Chengfu ay dapat na may kaugnayan sa pamilya Kai. Upang maging eksakto, dapat itong nauugnay sa Kai Tian. Kung papatayin niya ang mga gwardya ng pamilya Pang sa oras na ito, tiyak na iisipin ng pamilya Pang na sinadya niya ito. Sa oras na iyon, kahit paano niya ipaliwanag, wala itong silbi. Sa harap ng galit ng pamilya Pang, siguradong iiwan siya ng pamilya Kai. Upang maiwasan ang paghinala ng pamilya Pang, mas malamang napatayin siya ni Kai Yud at ng kanyang anak. Sige, nasabi na namin ang kailangan naming sabihin. Ikaw na ang bahala, sabi ni Huang Feng na may maluwag na mukha, na parang wala siyang pakialam kung nakipagtulungan ang kasambahay o hindi. Pagkaalis ng tatlo sa silid ng interogasyon, curious na tinanong ni Qiu Ningshuang si Huang Feng, sa tingin mo ba ay makikipagtulungan siya at sasabihin sa amin kung ano ang nangyari? Sa ngayon, hindi siya dapat. Kulang pa tayo ng spark. Sinabi ni Huang Feng, siya ay isang matinong tao. Alam niya na kung sasabihin niya sa amin ang kanyang ginawa, mamamatay siya. Kung ganoon, maaari rin niyang ilagay ang kanyang huling pag-asa sa pamilya Kai. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin ng nawawalang spark? Tanong ni Qiu Ningshuang. Sa tingin ko, ang ibig sabihin ni Huang Feng ay kapag ang pamilya Kai ay hindi mapigil ang kumilos, darating ang oras, sabi ni Bai Xiaoro. Tama na, tumango si Huang Feng. Are you so sure that the Kai family will make a move? Tanong ni Qiu Ningshuang. Hanggat ayaw umupo ni Kai Yud at hintayin ang kanyang kamatayan, tiyak na gagawa siya ng hakbang. Sabi ni Huang Feng nang may katiyakan. Tumango si Bai Xiaoro bilang pagsang-ayon. Wala nang higit na nakapagpapatibay kaysa sa isang patay na tao. Kung ayaw ng pamilya Kai na sunugin sila ng pamilya Pang, tiyak na papatahimikin nila ang kasambahay ng tuluyan. Kaya kailangan mong mag-ingat. Pakiramdam ko ay gagawa ng hakbang ang pamilya Kai dahil malapit na ang pamilya Pang. Hanggat natigil ang pamilya Kai, mababawasan ang psychological barrier ng housekeeper. Pagkatapos, oras na para umani tayo ng mga gantimpala, sabi ni Huang Feng. Tumango si Qiu Ningshuang pagkatapos ay humiwalay kay Huang Feng at nag-ayos. Nang bumalik si Qiu Ningshuang, sinabi ni Huang Feng, tara na at sabay tayong kumain. Lumipas na ang oras ng pagkain, at gutom na ako. Sina Qiu Ningshuang at Bai Xiaoro ay parehong sumang-ayon. Hindi pa kumakain ang tatlo dahil sa investigasyon kaya gutom na sila ngayon. Gayunpaman, nang silang tatlo ay nasa kalagitnaan na ng pagkain, si Qiu Ningshuang ay nakatanggap ng tawag sa telepono. Pagkatapos noon, nagbago ang ekspresyon niya. Anong mali? Tanong ni Huang Feng. Patay na ang kasambahay. Sinabi ni Qiu Ningshuang, nagpatiwakal siya sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang dila. Ang lupit niya talaga sa sarili niya. Bumantong hininga si Huang Feng, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala. Bakit hindi ka masyadong nagulat? Tanong ni Qiu Ningshuang. Ano ang dapat ipagtaka? Nadidismaya lang ako sa kakayahan ng mga pulis na iyon, sabi ni Huang Feng. Si Huang Feng ay talagang hindi masyadong nagulat. Pagkatapos ng lahat, si Qiu Ningshuang ay isang pulis ng trapiko, hindi isang kriminal na pulis. Sa makatuwid,
maaaring hindi sineseryoso ng mga pulis ang kanyang utos, ngunit tiyak na kikilos ang mga tao mula sa pamilya Kai. Nagkaroon din sila ng kakayahan na gawin ito. Noong una, iniisip pa rin ni Huang Feng kung tatawagan ba niya o hindi si Chief Wang at hilingin sa kanya na ayusin. Gayunpaman, masyadong mabilis kumilos ang mga tao mula sa pamilya Kai. Nagawa na nila ito bago pa man siya magkaroon ng oras na tumawag. Kabanata 834. Sigurado ka bang nagpakamatay ito? Tanong ni Bai Xiaoro. Oo, sagot ni Qiuning Shuang. Sagot ni Qiuning Shuang, gayunpaman, isang pulis ang nagtip sa kanya. Nahuli na siya ng pulis na iyon. Ang mensahe na ipinarating niya ay hilingin sa mayordomo na isipin ang tungkol sa kanyang sariling pamilya. Sa tingin ko, ang mayordomo ng pamilya Kai ay malamang na gustong protektahan ang kanyang pamilya, kaya pinili niyang magpakamatay. Kung ilantad niya ang mag-ama ng pamilya Kai, tiyak na maghayganti ang kanyang pamilya. Sinabi ba ng pulis kung sino ang nag-utos sa kanya? Tanong ni Huang Feng. Hindi, sagot ni Qiuning Shuang. Sabi niya, gusto niyang isipin ng mayordomo ang kanyang pamilya at sabihin sa kanya ang totoo para makasama niya muli ang kanyang pamilya. Kaya, ginawa niya ito dahil sa kabaitan, sabi ni Qiuning Shuang. Dahil sa kabaitan. Ngumisi si Huang Feng. Sa oras na ito, sino ang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya sa mayordomo na ginawa niya ito dahil sa kabaitan? Kahit napatay na ang mayordomo, hindi papakawalan ng pamilya Pang ang pamilya Kai ng ganoon kadali, sabi ni Bai Xiaoro, Matagal na siyang nasa imperial capital, kaya naiintindihan niya ang pamilya Pang. Ang pamilya Pang ay palaging nagmamalabis. Ngayon, ang pamilya Kai ang pinakahinala. Kahit wala silang konkretong ebidensya, basta naghihinala sila, hindi sila basta-basta bibitawan ng pamilya Pang. Gayunpaman, kung ang kasambahay na iyon ay namatay, ang pamilya Kai ay magagawang itulak ang lahat ng sisihin sa kasambahay na iyon. Higit pa rito, maaari nilang itulak ang usapin ng pagkawala ni Pang Chengfo. Kaunti lang ang mga gwardya na namatay. Ang pamilya Pang ay hindi dapat lumaban sa pamilya Kai, hindi ba? Sabi ni Qiuning Shuang. Tama na, tumango si Bai Xiaoro, halatang naiintindihan ito ng pamilya Kai. Kaya naman gusto nilang magpakamatay ang mayordoma. Kung ganoon, hindi ba magiging maayos ang pamilya Kai? Hindi ba iyon ang pagpapalam sa kanila ng napakadali? Sabi ni Qiuning Shuang na ayaw. Alam niyang napakahinala ng mag-ama ng pamilya Kai, ngunit walang ebidensyang magpaparusa sa kanila. Dahil dito, labis siyang nalungkot. Sinong nagsabing okay sila? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang isang video at inilagay ito sa harap ni Qiuning Shuang at Bai Xiaoro. Matapos mapanood ni Bai Xiaoro at Qiuning Shuang ang maikling video, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng at sinabing, saan mo nakuha ang video na ito? Ako mismo ang kumuha. Napadaan ako noong araw na iyon at nakita ko, kaya nagpa-picture ako. Sabi ni Huang Feng. Hindi niya aaminin na ginawa niya ito. So ibig sabihin patay na talaga si Pang Chengfu. At si Kai Tian ang pumatay sa kanya. Nagulat si Qiuning Shuang kay Huang Feng. Ang video na ipinakita sa kanila ni Huang Feng ay ang video ni Kai Tian at ng iba pa na nakikipagtulungan kay Pang Chengfu. Gayunpaman, ang video ay kinunan matapos patayin ni Huang Feng si Pang Chengfu at umalis sa karamihan. Sa makatuwid, mapapatunayan lamang ng video na ito na talagang patay na si Pang Chengfu. Gayunpaman, hindi nito mapapatunayan na pinatay siya ni Huang Feng. Oo, sabi ni Huang Feng nang hindi namumula. Kahit na si Pang Chengfu ay hindi pinatay ni Kai Tian at alam ni Huang Feng na siya ay nagkasala sa kanya, si Kai Tian at ang kanyang ama ay pumatay ng maraming tao. Sa makatuwid, hindi na konsensya si Huang Feng tungkol sa pagdaragdag ng isa pa. Anyway, si Kai Yud at ang kanyang ama ay karapat-dapat na mamatay. Si Bai Xiaoro ay hindi masyadong naniniwala kay Huang Feng. Matagal na siyang naghinala na ang pagkawala ni Pang Chengfu ay may kaugnayan kay Huang Feng, ngunit walang ebidensya na magpapatunay nito. Si Huang Feng mismo ay hindi umamin. Ngayon, kinuha ni Huang Feng ang video na ito. Bagamat hindi mapapatunayan ng video na si Huang Feng ay sangkot sa bagay na ito, lalo siyang naghinala. Gayunpaman, malinaw na hindi ilalantad ni Bai Xiaoro si Huang Feng.
Kahit na alam niyang pinatay ni Huang Feng si Pang Chengfo, hindi inisip ni Bai Xiaoro na may ginawang mali si Huang Feng. Noong siya ay nasa kabisera, si Pang Chengfo ay nakagawa ng maraming pagkakamali. Kung wala siyang suporta ng pamilya Pang sa likod niya, naaresto siya at pinatay pa. Kaya naman, masasabing hindi pinagsisisihan ang pagkamatay ni Pang Chengfo. Kung napatay man siya ni Huang Feng, hindi ito napakahalaga. Sa video na ito, natapos na si Kai Tian. Si Kai Tian ang nag-iisang anak ng Kai family. Siguradong paprotektahan siya ni Kai Yud. Sa ganitong paraan, hindi maiiwasan ang hidwaan sa pagitan ng Kai family at ng Pang family, sabi ni Qiu Ningshuang. Parehong tumanggaw sina Huang Feng at Bai Xiaoro. Obviously, pareho sila ng iniisip. Gayunpaman, bagamat naisip ni Huang Feng at ng iba pa, malinaw na hindi ganoon ang iniisip ni Kai Yud at ng kanyang anak. Hindi bababasa, hindi nila ito naisip ngayon. Matapos makumpirma na ang matandang kasambahay ay, nagpatiwakal, gamaan ang pakiramdam ni Kai Yud at ng kanyang anak. Bagamat hindi pa lubusang naresolbo ang usapin, mas mabuti na ito kaysa dati. Ang dapat nilang gawin ngayon ay humanap ng paraan para harapin ang pamilya Pang na paparating na. Kai, hindi ba ako pakakawalan ng pamilya Pang? Sabi ni Kai Tian na may pag-aalala. Para sa ilang mga gwardya, hindi sila dapat pumunta sa malayo. Hanggat ang usapin ng pagpatay mo kay Pang Chengfo ay hindi nakalantad, hindi ito dapat maging isang malaking problema. Sabi ni Kai Yud. Then, he warned, after this matter, you better be honest with me. Aayusin ko agad na pumunta ka sa ibang bansa, para hindi muna ako guluhin sa bansa. Medyo natakot na si Kai Yud sa kanyang anak. Sa pagkakataong ito, hindi naging madali ang pagharap sa usapin. Hindi niya nais na magkaroon muli ng malaking gulo ang kanyang anak sa loob ng ilang araw. Ibinuka ni Kai Tian ang kanyang bibig at gustong pabulaanan. Kung tutusin, mas mabuting nasa ibang bansa kaysa sa bansa. Sa Qing Province, siya ang sentro ng atensyon saan man siya magpunta. Sa ibang bansa, walang nakakaalam kung sino siya. Gayunpaman, nang makita niya ang mahigpit na mga mata ng kanyang ama, alam niyang imposibleng baguhin ang bagay na ito. Okay, sagot ni Kai Tian. Malinaw na hindi alam ni Kai Yud at ng kanyang anak na hindi pa lubusang naresolba ang kanilang usapin. Si Huang Feng ay mayroon pa ring mga bagay na maaaring magdulot ng nakamamatay na pinsala sa kanila. Hindi nila alam na sa likod ng bagay na ito, bukod kay Qiu Ningshuang, sangkot din sina Huang Feng at Bai Xiaoro. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng kanilang naisip. Pagkatapos kumain ni Huang Feng at ng dalawa pa, magkahiwalay silang umuwi. Noong una, plano nilang ipagpatuloy ang pagtatanong sa kasambahay ng Kai family, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan. Naibigay na ni Huang Feng ang video sa mobile phone kay Bai Xiaoro. Pagdating ng oras, personal niyang ibibigay ito sa pamilya Pang. Si Huang Feng mismo ay hindi gustong masangkot. Hindi tumanggi si Bai Xiaoro. Ang kanyang pakikilahok ay mas mahusay kaysa kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay nagkaroon ng salungatan kay Pang Chengfo noon. Ayaw niyang masangkot si Huang Feng sa bagay na ito at pukawin ang hinala ng pamilya Pang. Mayroon kang magandang relasyon kay Officer Qiu. Tinanong ni Bai Xiaoro si Huang Feng habang pabalik. Kabanata 835. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Huang Feng. Wala lang. Nararamdaman ko lang na iba ang pakikitungo ni Officer Qiu sa iyo, sabi ni Bai Xiaoro. Palihim na bamantong hininga si Huang Feng sa kanyang puso. Ang mga kasanayan sa pagmamasid ni Bai Xiaoro ay talagang malakas. Ngayon, ang pagganap ni Qiu Ningshuang ay mas malamig kaysa dati. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, mahahanap pa rin niya ang abnormalidad. Nakakamangha talaga siya. Anong pinagkaiba? Baka nagkakamali ka. Malinaw na hindi aaminin ni Huang Feng. Nagkibit-balikat si Bai Xiaoro at walang pakialam na sinabi, kung mali ka, kung gayon. Anyway, wala itong kinalaman sa akin. Gayunpaman, nag-aalala talaga ako sa girlfriend mo kung patuloy kang nanliligaw sa kanya. Naunawaan din ni Huang Feng ang kahulugan ng kanyang mga salita. Hindi niya ito sinagot dahil pakiramdam niya ay parang hindi mali ang sinabi ni Bai Xiaoro. Pagkatapos bumalik sa tirahan, nagpunta si Bai Xiaoro upang maghugas. Pumunta si Huang Feng sa kanyang kwarto para tingnan ang kanyang storage box.
Ngayon, itinatag ang kanyang kumpanya. Kung ang kumpanya ay maaaring umunlad ng maayos sa hinaharap, ang storage box na ito ay malinaw na gaganap ng isang malaking papel. Hindi siya binaygo ng storage box ngayon. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng isa pang bagay, isang peach. Sa orihinal, naisip ni Huang Feng na ito ay isang lokal na espesyalidad ng ilang espasyo. Kung tutuusin, nakuha na niya noon ang mga ganoong bagay. Maliban sa pagbubusog ng kanyang gana, tila wala na itong ibang gamit. Hanggat nakakuha siya ng pagkain mula sa ibang mga espasyo, karaniwang kakainin ito ni Huang Feng sa lugar at hindi ito itatago. Gayunpaman, tila may kakaiba sa peach ngayon. Sa pag-amoy pa lang nito, naaamoy na ni Huang Feng ang bango nito. Bago pa man ito kainin, naramdaman na ni Huang Feng na ang enerhiya sa kanyang katawan, na natigil sa isang bottleneck sa lahat ng ito, ay nagsisimula ng magbago. Huang Feng nahulaan na ang peach na ito ay hindi karaniwan at mabilis na tumingin sa pagpapakilala nito. Flat Peach, sa mundo ng Journey to the West, ang produkto ng Flat Peach Garden sa Heavenly Court. Ito ay ripens isang beses bawat 6,000 taon. Pagkatapos kainin ito, ang isa ay mabubuhay magpakailanman. May 50 minuto pa bago mabulok. Mga peach ng immortalidad. Matapos makita ni Huang Feng ang pagpapakilala ng peach, nagulat siya. Ang peach na ito ay talagang mula sa mundo ng Journey to the West, ang Peach Garden ng Heavenly Court. Si Huang Feng ay nanood ng Journey to the West ng higit sa 10 beses mula noong siya ay bata pa. Walang ibang paraan. Taon-taon tuwing bagong taon, ibino-broadcast ito ng istasyon ng TV. Bukod dito, higit sa isang channel ang magbo-broadcast nito. Bagamat hindi masabi ni Huang Feng na kaya niyang bigkasan ang mga linya pabalik, alam niya ang balangkas. Sa pangalawang pagkakataon na inimbitahan ng Monkey King sa Heavenly Court, naging manager siya ng Peach Garden. Sa huli, kinain niya ang lahat ng peach sa hardin. Sa oras na iyon, nang si Huang Feng ay nanunood ng TV, naisip niya na ang Jade Emperor ay maaaring nawala sa kanyang isip. Hinayaan niya talaga ang isang unggoy na pamahalaan ng Peach Garden. Paano niya naiisip ang ganoong arrangement? Ang mga puno ng peach sa Peach Garden ay nahahati sa 3 uri. Sila ay hinog minsan tuwing 3,000 taon, 6,000 taon, at 9,000 taon. Pagkatapos kumain ng bawat uri ng peach, iba ang epekto. Ang peach na nakuha ni Huang Feng ay hinog na ngayon isang beses bawat 6,000 taon. Pagkatapos kainin ito, ang isa ay mabubuhay magpakailanman. Matapos kainin ang peach na hinog minsan sa bawat 3,000 taon, magkakaroon ng malakas na katawan ang isa. Kung tungkol sa peach na hinog isang beses bawat 9,000 taon, pagkatapos kainin ito, ang isa ay magkakaroon ng parehong habang buhay ng mundo. Kahit na ang peach ni Huang Feng ay hindi ang pinakamahusay, hindi ito masama. Pagkatapos kainin ito, ang isa ay mabubuhay magpakailanman. Kahit na ang isang tao ay hindi maaaring magkaroon ng parehong habang buhay ng mundo, ang buhay ng isang tao ay limitado pa rin. Gayunpaman, maaari pa rin itong mapataas ang buhay ng isang tao ng ilang daang taon. Ang mahabang buhay ay hindi buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, hindi inisip ni Huang Feng na ang pagkain ng peach na ito ay magbibigay daan sa isa na mabuhay magpakailanman. Gayunpaman, ang pagkain ng peach na ito ay maaaring makapagpataas ng sigla ng isang tao. Bukod dito, ang enerhiya na nilalaman ng peach na ito ay hindi kasing simple ng pagtaas ng habang buhay ng isang tao. Sa pamamagitan pa lamang ng pag-amoy nito, naramdaman ni Huang Feng na ang enerhiya sa kanyang katawan ay bumabagsak sa bottleneck. Kung talagang kakainin niya ito, maaaring makatulong ito kay Huang Feng na malagpasan ang bottleneck na ito. May time limit talaga. Tumingin si Huang Feng sa countdown at labis na nalungkot. Ang peach na ito ay dapat na nakuha ng ilang sandali. Buti na lang nasa labas na siya at hindi na bumalik kaya hindi niya alam. Ngayon lang, 50 minuto pa ang natitira. Ngayon, lumipas ang ilang minuto. Sa orihinal, pagkatapos makuha ni Huang Feng ang magagandang bagay na iyon, hindi niya ito kakainin maliban kung ito ay huling paraan. Halimbawa, ang Holy Purple Fruit ay maaaring makatulong kay Huang Feng na makalusot sa bottleneck at mapabilis pa ang bilis ng paglilinang. Gayunpaman, ang bagay na iyon ay malinaw na mas mahalaga kapag ginamit sa isang kritikal na sandali. Sa makatuwid,
Pagkatapos makuha ni Huang Feng ang banal na purple fruit, itinago niya ito sa kanyang storage ring at hindi ito kinain. Hanggang ngayon hindi pa nabubulok yung bagay na yon. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang kaso sa peach na ito. Pinipilit nito si Huang Feng na kainin ito ng mabilis. Noong una, gustong itago ito ni Huang Feng, ngunit ngayon ay tila hindi na niya kaya. Forget it. Anyway, I can still exchange this peach in that store. Papalitan ko na lang kapag may pera na ako in the future. Bulong ni Huang Feng sa sarili. Nakita ni Huang Feng ang Peach of Immortality sa storage box store. Gayunpaman, ang presyo ng isang peach na hinog isang beses bawat 6,000 taon ay 10 bilyon bawat isa. Kahit nasa tindahan ng storage box, maaari itong ituring na isang luxury item. Kahit papaano, hindi ito mapapalitan ni Huang Feng sa maikling panahon. Nang makitang lumilipas na ang oras, hindi na nagdalawang isip si Huang Feng. Pinulot niya ang peach at kumagat. Kaagad, naramdaman niya na ang kanyang bibig ay napuno ng masaganang lasa. Mas masarap ito kaysa sa anumang peach na nakain niya noon. Gayunpaman, napakaganda ng epekto nito. Maging ang lasa ay sapat na para maglaway ang mga tao. Matapos kainin ang peach sa unang pagkakataon, naramdaman ni Huang Feng na may isang uri ng enerhiya sa peach na ito na dahan-dahang pumasok sa kanyang katawan. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi nakakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa. Sa kabaligtaran, naramdaman niya ang mainit na pakiramdam sa buong katawan, na para siyang nagbabad sa isang mainit na bukal. Bumukas lahat ng pores sa katawan niya. Comfortable ang buong katawan niya na gusto niyang umungol. Hindi tumigil si Huang Feng. Hindi niya alam kung kailangan pang kainin ng buo ang isang peach para maging mabisa. Kung tutuusin, wala pa siyang narinig na sinuman na makakain ng isang Peach of Immortality noon. Sa makatuwid, wala siyang anumang karanasan na maaaring magamit bilang sanggunian. Gayunpaman, maaaring nakalimutan ni Huang Feng na sa katotohanan, walang mortal ang kumain ng peach ng immortalidad na ito. Sa mundo ng Journey to the West, ang bagay na ito ay maaari lamang kainin ng mga immortal na iyon. Ang katawan ng isang immortal ay malinaw na hindi maihahambing sa isang ordinaryong mortal. Kahit na ang katawan ni Huang Feng ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, mas mababa pa rin siya sa isang immortal. Sa makatuwid, syempre, nang kainin ni Huang Feng ang kalahati ng peach, bigla niyang naramdaman na nawala ang mainit na pakiramdam sa kanyang katawan. Napalitan iyon ng nag-aalab na pakiramdam. Parang sisabog na ang katawan niya. Kabanata 836. Nagpakawala si Huang Feng ng nakakadugong sigaw, at pagkatapos ay hamampas ang kanyang kamay sa bangkito sa tabi niya. Ang dumi ay biglang naputol, at ang sawdust ay lumipad kung saan-saan. Gayunpaman, hindi ito sapat para mawala ang lahat ng enerhiya sa katawan ni Huang Feng. Masyadong nakakatakot ang enerhiya na nasa kalahating peach na iyon. Tiniis niya ito ng kanyang mortal na katawan, at tiyak na magdurusa siya. Naramdaman ni Huang Feng na malapit nang sumabog ang kanyang katawan. Higit sa lahat, gusto niyang mahimatay, ngunit walang paraan para magawa niya iyon. Sa kabaligtaran, ang kanyang isip ay mas malinaw kaysa dati, at siya ay mas sensitibo sa lahat ng uri ng damdamin. Kaya naman, mas lalo siyang hindi komportable sa mga oras na ito. Ang sigaw ni Huang Feng ay nakakuha din ng atensyon ni Bai Xiaoro na naliligo sa banyo. Huang Feng, ano ang nangyayari sa iyo? Pinatay ni Bai Xiaoro ang shower at malakas na tinanong si Huang Feng. Gayunpaman, walang lakas si Huang Feng na sagutin ang tanong ni Bai Xiaoro. Sinusubukan na niyang tunawin ang enerhiya at gamitin ito para masira ang kanyang bottleneck. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi tumigil ang sigaw ni Huang Feng. Ito ay dahil ang epekto ng enerhiya sa kanyang katawan ay masyadong malakas. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi isang bagay na madaling tiisin. Hindi tumugon si Huang Feng, at nagpatuloy ang sigaw ni Huang Feng. Nag-aalala pa rin si Bai Xiaoro. Nagsuot siya ng pijama at nagmamadaling lumabas ng banyo. Hindi man lang niya pinatuyo ang sarili. Huang Feng, kumusta ka na? Tanong ni Huang Feng sa pintuan. Gayunpaman, naririnig lamang niya ang mga hiyawan sa silid ni Huang Feng. Kaya naman, hindi nag-atubili si Bai Xiaoro at direktang itinulak ang pinto.
Sa oras na ito, nakita ni Bai Xiaoro na talagang napakasama ng hitsura ni Huang Feng. Namumula ang buong katawan niya, parang lutong hipon. Kasabay nun ang paggulong-gulong niya at ang gulo ng kwarto. Mabilis na tumakbo si Bai Xiaoro sa tabi ni Huang Feng at nagtanong, Huang Feng, anong nangyari sa iyo? Sabihin mo sa akin. Panipi, si Bai Xiaoro ay hindi pa nakakita ng ganoong sitwasyon noon, kaya sa ilang sandali, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Peach. Nahihirapang sabihin ni Huang Feng. Peach. Anong peach? Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, medyo naguluhan si Bai Xiaoro. Gayunpaman, agad niyang napansin ang kalahating peach sa lupa. Ito kaya ang peach na sinasabi ni Huang Feng. Pinulot ni Bai Xiaoro ang peach. Agad na pumasok sa kanyang ilong ang nakakapreskong halimuyak. Pakiramdam niya ay gumugulong at umaalon ang kaunting lakas ng loob sa kanyang katawan. Medyo nadagdagan daw. Ano ito? Napakalakas nito. Tiningnan ni Bai Xiaoro ang peach sa kanyang kamay na may gulat na ekspresyon. Ito ay hindi kailanman nakakita ng ilang maalamat na elixir, ngunit ang mga bagay na iyon ay kadalasang pinalaki. Sa katotohanan, ang epekto ay mas mahusay lamang ng kaunti kaysa sa ordinaryong gamot, malayo sa maalamat na epekto. Gayunpaman, ang peach sa harap niya ay hindi isang propesyonal. Sa pag-amoy pa lang niya ay naramdaman niyang nawala ang pagod sa kanyang katawan. Bukod dito, ang panloob na puwersa sa kanyang katawan ay patuloy na tumataas. Mas mabilis itong dumarami kaysa sa karaniwan niyang nilinang. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pag-amoy nito. Kung kakainin niya ito, ano ang magiging epekto nito? Hindi naglakas loob si Bai Xiaoro na isipin. Baka kaya ganito si Huang Feng dahil sa peach na ito. Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng at pagkatapos ay tumingin sa peach. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Tila nahihirapan si Huang Feng, ngunit tila hindi nasa panganib ang kanyang buhay. Ang susi ay hindi niya partikular na masasabi kay Bai Xiaoro kung ano ang nangyayari, kaya maaari lamang hulaan ni Bai Xiaoro. Huang Feng, paano kita matutulungan? Tanong ni Bai Xiaoro. Ako, hindi ko alam. Sabi ni Huang Feng. Hindi siya komportable ngayon, parang nasusunog ang buong katawan niya. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ilalabas ang apoy sa kanyang katawan. Hindi alam ni Huang Feng. Ibinaba ni Bai Xiaoro ang peach at pagkatapos ay humarap upang suportahan si Huang Feng. Gusto niyang makita ang partikular na sitwasyon ni Huang Feng. Alam niya na ayos lang kung hindi siya lalapit kay Huang Feng. Matapos makalapit, naramdaman ni Huang Feng na ang apoy sa kanyang katawan ay nag-aapoy ng mas matindi. Nag-aalala si Bai Xiaoro kay Huang Feng, kaya dali-dali siyang lumabas na nakapijama. Hindi man lang niya inayos ang damit niya. Ngayong malapit na siya kay Huang Feng, mula sa anggulo ni Huang Feng, nakikita niya ang isang malaking kalawakan ng puti ng nyebe sa kanyang harapan. Para naman kay Huang Feng, nasa edad na siya kung saan puno siya ng sigla at sigla. Isa pa, nagpaalam lang siya sa first time niya. Kasabay nito, dahil sa malupit na epekto ng Peaches of Immortality, napakainit ng kanyang katawan ngayon. Nang makita niya ang ganoong kapana-panabik na eksena, agad niyang naramdaman ang pag-agos ng likido mula sa kanyang ilong. Walang nakitang mali sa kanya si Bai Xiaoro. Matapos makitang damyugo ang ilong ni Huang Feng, nagulat siya. Huang Feng, may nosebleed ka, paano ito? Naisip ni Bai Xiaoro na ang pagdurugo ng ilong ni Huang Feng ay sanhi ng kanyang kasalukuyang katawan. Hindi niya alam na ito ay dahil sa ang kanyang kasalukuyang tukso ay masyadong malakas, na naging dahilan upang magkaroon ng ganoong reaksyon si Huang Feng. Biglang niyakap ni Huang Feng si Bai Xiaoro, at ang kanyang katawan ay mahigpit ding nakakabit sa katawan ni Bai Xiaoro, na parabang ito ang magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Natigilan si Bai Xiaoro sa aksyon ni Huang Feng noong una, pagkatapos ay gusto niyang itulak si Huang Feng palayo. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi kasing lakas ni Huang Feng, kaya hindi niya ito maitulak palayo. Huang Feng, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, kung hindi, hindi ako magiging magalang sa iyo. Pagbabanta ni Bai Xiaoro, ang mga salita ni Bai Xiaoro ay nagpapahina kay Huang Feng. Kung tutuusin, bagamat hindi komportable ang kanyang katawan, napakalinaw pa rin ang kanyang isip. Subconscious lang ang kilos niya kanina. Ngayong sumigaw si Bai Xiaoro, binitawan niya si Bai Xiaoro.
Gayunpaman, ang pakiramdam ng pagyakap kay Bai Xiaoro ay nag-atubili siyang umalis. Kaya, sorry, sabi ni Huang Feng, napakainit ng pakiramdam ko ngayon, parang sisabog na ako. Nang makitang si Huang Feng ay tila nakakapagsalita ng maayos, mabilis na nagtanong si Bai Xiaoro, may kaugnayan ba ito sa pitch na iyon? Sagot ni Huang Feng. Sa oras na ito, si Bai Xiaoro ay natutokso pa rin sa kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Ano ba yung pitch na yan? Bakit ganito pag kinakain mo? Bakit pakiramdam ko parang lumalakas ang internal force sa katawan ko? Tanong ni Bai Xiaoro. Sa oras na ito, dahil masyado siyang curious sa pitch, nakalimutan pa niyang itanong kung ipapadala nila si Huang Feng sa ospital. Iyan ay isang kayamanan. Ang pagkain nito ay maaaring magpapataas ng panloob na puwersa at mapataas din ang habang buhay. Hindi ito itinago ni Huang Feng kay Bai Xiaoro dahil hindi niya makakain ang pitch na iyon ngayon. Ang natitirang kalahati ay mabubulok at mawawala ng epekto pagkaraan ng ilang sandali. Sa halip na iyon, mas mabuting hayaan itong kainin ni Bai Xiaoro upang madagdagan ang kanyang habang buhay at panloob na puwersa. Kabanata 837. Palakihin ang habang buhay at panloob na puwersa. Hindi ka nagsisinungaling sa akin. Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng na may hinala. Ang kasalukuyang hitsura ni Huang Feng ay talagang napakahirap paniwalaan. Hindi makita ni Bai Xiaoro ang mga salita sa pitch, kaya normal para sa kanya na hindi maniwala sa mga salita ni Huang Feng. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Sabi ni Huang Feng, okay lang kung ayaw mong kainin ito. Lumabas ka muna. Bagamat hindi ito komportable, naramdaman ni Huang Feng na kaya pa rin niya. Gayunpaman, kung narito si Bai Xiaoro, kailangan niyang patuloy na tiisin ang tukso. Mahirap sabihin kung kaya pa niya itong labanan. Gayunpaman, hindi pinakinggan ni Bai Xiaoro si Huang Feng. Sa halip, dinampot niyang muli ang pitch. Bigla na naman nabango. Dahil dito, mas naniwala siya sa mga salita ni Huang Feng. Hindi alintana kung si Huang Feng ay nagsasabi ng totoo o hindi, ayon sa kanyang obserbasyon, ang pitch na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay. Pagkatapos kong kumain ito, magiging katulad mo na ba ako ngayon? Tanong ni Bai Xiaoro. Maaari niyang itanong ito dahil naniwala siya sa mga salita ni Huang Feng. Medyo natukso siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay labis na nahuhumaling sa panloob na puwersa. Ngayon, dahil kay Huang Feng, nawala ang kakayahan sa kanyang katawan. Natural, gusto niyang makakuha muli ng panloob na puwersa. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin siya tungkol sa mga kahihinatnan ng pagkain ng bagay na ito. Oo. Sumang-ayon si Huang Feng, ito ay magiging lubhang hindi komportable. Para itong inihaw sa apoy. Pakiramdam mo ay sasabog ang iyong katawan. Gayunpaman, ito ay dapat na maayos kung titisin mo ito. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, naramdaman ni Bai Xiaoro na hindi dapat nagsisinungaling si Huang Feng sa kanya. Hinawakan niya ang pitch at tiningnan ito saglit. Sa wakas, hindi niya napigilan ang tukso ng pagtaas ng lakas ng loob niya at kumagad. Tungkol sa sinabi ni Huang Feng tungkol sa pagtaas ng kanyang buhay, hindi siya naniwala. Pagkatapos kumagat, hindi niya naramdaman ang pakiramdam na sinabi ni Huang Feng. Sa halip, komportable at nakaka-relax ang buong katawan niya. Talagang tumaas ng husto ang panloob na puwersa sa kanyang katawan. Kaya naman, nagpatuloy si Bai Xiaoro sa pagkain. Akala niya ay tinatakot siya ni Huang Feng. Ang pagkain ng bagay na ito ay magpapataas lamang ng kanyang panloob na puwersa. Hindi niya mararamdaman ang pakiramdam na sinabi ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan ni Bai Xiaoro na hindi nagsisinungaling si Huang Feng sa kanya. Nang halos maubos na niya ang kalahati ng pitch ay agad niyang naramdaman na parang nagliliyab ang buong katawan niya, parang sisibog na. Naramdaman pa niya na mainit ang hanging ibinuga niya. Mas malala ang physical fitness ni Bai Xiaoro kaysa kay Huang Feng. Halos hindi makayanan ni Huang Feng. Mas malala pa ang sitwasyon niya. Pulang-pula ang mukha niya. Nagsisi si Huang Feng na hinayaan siyang kumain ito. Malinaw ang isipan ni Bai Xiaoro sa oras na ito. Gayunpaman, isa lang ang naramdaman niya ngayon, at iyon ay init. Kaya naman, hindi niya napigil ang habarin ang kanyang pijama. Kahit na malinaw na ang kanyang isip at gusto niyang itigil ang kanyang mga aksyon, wala pa ring kontrol ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal,
hinubad niya ang kanyang pijama. Si Huang Feng ay wala ng oras para mag-react. Dumating si Bai Xiaoro sa kalagitnaan ng kanyang shower. Kaya naman, hindi man lang siya nagsuot ng underwear. Ngayong hinubad na niya ang kanyang pijama, hubad na ang buong katawan niya. Sinubukan ni Huang Feng ang kanyang makakaya na kontrolin ang kanyang sarili at itinigil ang pagdurugo ng ilong. Gayunpaman, nang makita ang eksenang ito, naramdaman niya muli ang pangangati ng kanyang ilong. Naiinitan ako, hindi tumigil ang mga kilos ni Bai Xiaoro. Direkta niyang sinuntok si Huang Feng, na para bang si Huang Feng ay may isang bagay na magpapalamig sa kanyang katawan. Sinubukan ni Huang Feng ang kanyang makakaya na itulak si Bai Xiaoro. Gayunpaman, nang dumampi ang kanyang kamay sa maputi at malambot na balat ni Bai Xiaoro, ang kanyang pag-iisip ay tila hindi gaanong determinado. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ni Huang Feng ang hubad na katawan ni Bai Xiaoro, at hindi rin ito ang unang beses na hinawakan niya ito. Gayunpaman, nagdulot pa rin ito ng malaking pagkabigla kay Huang Feng. Kahit na si Bai Xiaoro ay madalas na gumagawa ng mga misyon sa labas at nalantad sa hangin at ulan, ang kanyang balat ay hindi magaspang. Sa halip, ito ay napakakinis at komportableng hawakan. Nang dumampi ang bibig ni Bai Xiaoro sa sulok ng bibig ni Huang Feng, ang huling bakas ng pagpupursige sa puso ni Huang Feng ay tuluyang nawala. Hindi pa tuluyang nawala ang init sa kanyang katawan. Matapos ma-stimulate ni Bai Xiaoro, mas mahirap itong kontrolin. Si Bai Xiaoro ay malapit ng umiyak. Malinaw ang kanyang isip, kaya naiintindihan niya ang kanyang ginagawa ngayon. Gayunpaman, nakalulungkot, hindi makontrol ng kanyang utak ang kanyang mga aksyon. Nakikita lamang niya ang kanyang sarili na tinutukso si Huang Feng at inaakit si Huang Feng. Hindi na siya makapagpigil. Kahit sumisigaw siya sa puso niya, walang kwenta. Matapos makitang haburin ni Huang Feng ang kanyang mga damit, naunawaan ni Bai Xiaoro na may isang bagay na hindi maiiwasan ngayong gabi. Kakaiba, bagamat ayaw niya, wala siyang gaanong pagtutol. Naisip niya ang eksena kung saan nakita siya ni Huang Feng sa banyo at hinawakan siya. Naisip niya ang mga eksena kung saan napanaginipan niya si Huang Feng sa loob ng ilang gabi. Pakiramdam niya ay pamilyar ang eksenang nasa harapan niya. Ito ay lumitaw ng higit sa isang beses sa kanyang mga panaginip. Ay! Nang pumasok si Huang Feng sa katawan ni Bai Xiaoro, pareho silang bumantong hininga. Parang nabawasan ng husto ang nasusunog na sensasyon. Sa halip, muling napuno ng komportableng pakiramdam ang kanilang mga ugat. Nagkatitigan sina Huang Feng at Bai Xiaoro. Naiintindihan na ng dalawa ang nangyari. Kung tutuusin, pareho silang malinaw sa umpisa. Gayunpaman, si Huang Feng ay natigilan lamang saglit. Nagpatuloy siya sa paggalaw, ngunit walang sinabi si Bai Xiaoro. Kasunod ng mga galaw ni Huang Feng, nakita ni Huang Feng at Bai Xiaoro na mas mabilis na natutunaw ng kanilang mga katawan ang mataas na enerhiya. Ang katawan ni Huang Feng ay patuloy na bumabagsak sa bottleneck, habang ang panloob na puwersa ni Bai Xiaoro ay patuloy na tumataas. Sa wakas, nang parehong marating ni Huang Feng at Bai Xiaoro ang rurok, sa wakas ay nalagpasan ni Huang Feng ang bottleneck sa kanyang katawan at pumasok sa hanay ng mga first class na eksperto. Si Bai Xiaoro, na pinakamalapit sa kanya, ay naramdaman ng malinaw ang napakalaking aura na iyon. Hindi ko inaasahan na ako ay makakalagpas sa bottleneck at papasok sa hanay ng mga first class na eksperto sa ilalim ng ganoong mga kalagayan. Nag-isip si Huang Feng na may panunuya sa sarili. Hindi rin maliit ang ani ni Bai Xiaoro. Matapos masipsip ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, ang kanyang panloob na enerhiya ay umabot sa parehong antas tulad ng bago ito hinigop ni Huang Feng. Sa katunayan, ang kanyang panloob na enerhiya ay mas malakas kaysa dati. Mukhang hindi nagsinungaling sa akin si Huang Feng. Naisip ni Bai Xiaoro sa kanyang puso. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanilang kasalukuyang poster, hindi niya alam kung anong uri ng mood ang dapat na mayroon siya. Kabanata 838. Hindi pa rin bumababa. Namula si Bai Xiaoro at sinabi kay Huang Feng. This time, hindi dahil sa pitch ang namumula niyang mukha. Oh, okay. Awkward na bumaba si Huang Feng sa katawan ni Bai Xiaoro at humiga sa tabi niya. Sandaling natahimik ang dalawa. Biglang sinabi ni Bai Xiaoro, kalimutan mo na lang ang nangyari. Magpanggap ka na lang na walang nangyari. Hindi kita hahayaang managot. Ako rin ang may pananagutan sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat,
mula sa simula hanggang sa wakas, malinaw ang isip ni Bai Xiaoro. Sa makatuwid, alam niya na ang bagay na ito ay hindi ganap na may sisi kay Huang Feng. Mukhang mas malaki ang responsibilidad niya. Pinili niyang kainin ang peach, at siya rin ang unang nanunukso kay Huang Feng. Sa makatuwid, hindi niya masisisi ang bagay na ito kay Huang Feng. Gayunpaman, ang saloobin ni Bai Xiaoro ay naging sanhi ng labis na kalungkutan kay Huang Feng. Ganon na ba ako ka-unbearable? Isa-isang nangyari ang ganitong bagay. Ang lahat ba ay para makalimutan ako at pagkatapos ay gumuhit ng malinaw na linya sa aking sarili? Tapos maghanap ng ibang lalaki. Bagamat si Huang Feng ay hindi masyadong malakas na tao noon, sa pagtaas ng oras na nakuha niya ang storage box at ang pagtaas ng bilang ng beses na siya ay pumunta sa ibang mga espasyo, ang kasalukuyang estado ng pag-iisip ni Huang Feng ay iba na sa dati. Kung noon pa man, kahit na hindi siya nasisiyahan sa mga salita ni Bai Xiaoro, wala siyang sasabihin. Gayunpaman, ngayon, naramdaman niya na ang isang bagay na pag-aari niya ay kinuha ng iba. Ito ay naging sanhi ng kanyang labis na kalungkutan. Kaya naman, tumalikod si Huang Feng at muling pinindot ang katawan ni Bai Xiaoro. Hindi man lang niya ito binigyan ng oras para makapag-react. Nang makita si Bai Xiaoro na nakatingin sa kanya na may pagtataka, sinabi ni Huang Feng, napakahirap ko kaya hindi ka makapaghintay na putulin ang relasyon. Anuman ang dahilan, ikaw na ngayon ang aking babae. Ito ay isang hindi mababago na katotohanan. Panipi. Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, hindi niya binigyan ng pagkakataon si Bai Xiaoro na pabulaanan. Muli siyang pumasok sa katawan ni Bai Xiaoro. Ang mga salitang gustong sabihin ni Bai Xiaoro ay naging hilanghing. Sa pagkakataong ito, pareho na nilang kayang kontrolin ang kanilang mga katawan. Nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam sa kanilang dalawa. Noong una, may gustong sabihin si Bai Xiaoro, ngunit matapos makita si Huang Feng sa ibabaw niya, wala siyang sinabi. Sa halip, nagsimula siyang makipagtulungan sa mga galaw nito. Pareho silang mga kabataan. Nang makawala sila, medyo matindi ang sitwasyon ng labanan. Pareho silang may panloob na lakas, kaya natural na mas malakas ang kanilang pagtitiis at pagtitiis. Kaya naman, nang sumikat ang araw, pinalo ng dalawa ang gang para umatras at nakatulog sa magkayakap. Nang muling imulat ni Huang Feng ang kanyang mga mata, sumikat na ang araw, ngunit mahimbing pa ring natutulog si Bai Xiaoro sa kanyang mga bisig. Mukhang napagod talaga siya kagabi. Tumingin si Huang Feng kay Bai Xiaoro sa kanyang mga bisig, ngunit ang kanyang puso ay medyo komplikado. Sa simula, nagsisex silang dalawa dahil sa epekto ng Peach of Immortality. Gayunpaman, pagkatapos nilang mag-sex muli, wala itong kinalaman sa Peach of Immortality. Ito ay kanilang sariling pagpipilian, lalo na si Huang Feng mismo. Dahil na rin siguro sa pagiging chauvinism ng lalaki sa puso niya. Matapos marinig ang mga salita ni Bai Xiaoro, siya ay labis na nalungkot, na humantong sa mga sumusunod na bagay. Iniisip na talagang nakipagtalik siya sa dalawang magkaibang babae sa loob lamang ng 2 araw, at ang 2 taong ito ay hindi niya tunay na kasintahan. Bagamat lantaran at palihim siyang nagkaroon ng 3 kasintahan, hindi niya ito nakipagtalik. Sa halip, nakipagtalik siya sa ibang tao. Naisip ni Huang Feng ang bagay na ito. Medyo kakaiba talaga. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente kagabi, nagbago rin ang iniisip ni Huang Feng. Bago ito, lagi niyang sinasadyang ipaalala sa kanyang sarili na may girlfriend na siya, kaya hindi siya maaaring magkaroon ng malabong relasyon sa ibang babae. Pinipigilan niya ang kanyang sarili at tinatanggap sina Tang Mazo at Ning Wushuang. Sa katunayan, hindi pa rin talaga handa ang kanyang puso na magkaroon ng ilang babae ng sabay-sabay. Bagamat madalas niyang naiisip na magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae, ito ay isang akala lamang. Hindi pa talaga niya ito na-i-practice. Gayunpaman, binago ng insidente kagabi ang mga iniisip ni Huang Feng, kabilang ang Peach of Immortality. Naunawaan din ni Huang Feng na pagkatapos niyang magkaroon ng storage box, tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Nagbago na ang kanyang mundo. Bakit kailangan niyang gamitin ang iniisip ng isang ordinaryong tao para pigilan ang sarili at pigilan ang sarili? Panoorin kaya niya ang babaeng nakasex niya na pumasok sa mga bisig ng iba? Lalo na sa isang sitwasyon kung saan nagkaroon siya ng magandang impresyon sa kabilang partido. Iyon ay malinaw na imposible.
Naunawaan ni Huang Feng na hindi niya na malayang naging mas dominante siya. Hindi na siya ang duwag na talunan mula noon. Ang mga salita ni Bai Xiaoro kagabi ay lubusang nagpasigla sa kanya at pumukaw sa tunay na iniisip sa kanyang puso. Para sa panig ni Suyamo, hindi susuko si Huang Feng. Talagang gagawin niya ang lahat para makuha ang pangunawa nito. Matapos maunawaan ang kanyang tunay na iniisip, marahang hinalikan ni Huang Feng ang noo ni Bai Xiaoro. Pagkatapos noon, tahimik siyang bumangon sa kama, nagbihis, at pumunta sa kusina para magluto para kay Bai Xiaoro. Pagkatapos magluto ni Huang Feng, bumalik siya sa kwarto. Nakita niyang gising na si Bai Xiaoro, ngunit hindi siya bumangon. Sa halip, niyakap niya ang kubrekama at sumandal sa kama. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Gising ka na pala, handa na ang pagkain, bumangon ka na at kumain. Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng, na parabang ito ang unang beses na nakilala niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya, ano ang iniisip mo? Naunawaan ni Huang Feng ang ibig niyang sabihin. Umupo siya sa kama at hinawakan ang mga balikat ni Bai Xiaoro. Walang intensyon si Bai Xiaoro na iwasan siya. Wala ba silang nakita kagabi? Wala siyang pakialam na inilantad niya ang sarili sa harap ni Huang Feng. Ano bang iniisip ko? Sinabi ko na sayo kagabi. Hindi ko hahayaang iwan mo ako. Matigas na sabi ni Huang Feng. Tapos makikipaghiwalay ka sa girlfriend mo. Tanong ni Bai Xiaoro. Hindi, sabi ni Huang Feng. Hindi ka makikipaghiwalay sa girlfriend mo, at gusto mong hindi kita iwan. Ibig mong sabihin gusto mo akong maging mistress. Ngumisi si Bai Xiaoro. Hindi mistress. Umiling si Huang Feng at sinabing, ikaw ay kasing halaga ni Yumo sa puso ko. Pareho kayo ng posisyon. Gusto mong yakapin ang isa sa bawat kamay. Nanaginip ka, papayag ba ang girlfriend mo? Sabi ni Bai Xiaoro, I will try my best para pumayag siya. Sinabi ni Huang Feng, gusto kong malaman ang iyong iniisip ngayon. Mahalaga ba ang iniisip ko? Kagabi, sinabi ko lang nakikilos ako na parang walang nangyari, pero sa huli, ikaw. Namula ang mukha ni Bai Xiaoro nang sabihin niya ito. Malinaw, ang sumunod na nangyari ay sobrang nahihiya siya. Siyempre importante ang iniisip mo. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, anuman ang iniisip mo, hindi kita hahayaang umalis. Kabanata 839. Kung gayon, ano ang silbi ng aking ideya? Iginala ni Bai Xiaoro ang kanyang mga mata kay Huang Feng at sinabing, kailan ka pa naging masungit? Matagal nang magkakilala sina Bai Xiaoro at Huang Feng. Sa kanyang impresyon, si Huang Feng ay isang magiliw na tao, isang mabuting tao, at kahit na medyo hindi mapag-aalinlanganan. Gayunpaman, ngayon, ang pagganap ni Huang Feng ay napakalakas at napakalakas. Ito ay medyo naiiba sa Huang Feng sa kanyang impresyon. Simula kahapon, nagbago na ako. Kailangan ko pa ring magpasalamat. Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Namula ang mukha ni Bai Xiaoro. Naisip niya na sinasabi ni Huang Feng na dahil sa relasyon nilang dalawa, na kumpleto ni Huang Feng ang isang pagbabago. Sa katunayan, halos tama ang hula ni Bai Xiaoro. Ang bagay sa pagitan niya at ni Huang Feng ay talagang nagdulot ng maraming pagbabago kay Huang Feng. Actually, I should have seen through your wolf's ambition. May girlfriend ka na, and there are still several girls who are ambiguous. Obvious naman, hindi ka mabuting tao, sabi ni Bai Xiaoro. Ngumiti si Huang Feng at sinabi, kahit anong sabihin mo, hindi kita bibitawan. Anong panahon na? Sa tingin mo ba ito pa ang sinaunang panahon? Gusto mo pa bang magkaroon ng maraming asawa? Sabi ni Bai Xiaoro, kung gusto mong pumunta sa sinaunang panahon, hindi imposible. Papayag ka ba kapag pumunta ka doon? Sabi ni Huang Feng, sige, kung pupunta talaga ako sa sinaunang panahon, papayag ako kahit marami kang asawa, sabi ni Bai Xiaoro. Mabuti, kung gayon ito ay isang pangako. Sabi ni Huang Feng, nalilito ka ba? Gusto mong makipagkasundo sa akin tungkol sa ganitong bagay? Ang ganitong uri ng bagay ay malinaw na imposible, sabi ni Bai Xiaoro. Walang imposible. Halimbawa, yung peach kagabi. Kinuha ni Huang Feng ang hukay ng peach sa lupa at sinabi kay Bai Xiaoro. Kinain ni Huang Feng ang kalahati ng mga peach, at si Bai Xiaoro ay kumain ng ilan sa natitirang kalahati. Ang kanyang pagpaparaya ay halatang mas masahol pa kaysa kay Huang Feng,
kaya may natitira pang maliit na bahagi. Gayunpaman, dahil lumipas ang oras, ito ay nabulok. Matapos itong mabulok, tila sumangga, na naiwan lamang ang hukay ng peach. Kung ayaw mong sabihin, tatanungin kita. Ano bang nangyayari sa peach na yan? Bakit magkakaroon ng ganoong epekto? Tanong ni Bai Xiaoro, dahil hindi ito ordinaryong peach. To be precise, it's not a peach from the ground, sabi ni Huang Feng. Kung hindi galing sa lupa, pwede bang galing sa langit? Nakangiting sabi ni Bai Xiaoro. Malinaw, hindi siya naniwala sa mga salita ni Huang Feng. Binabati kita, nakuha mo ito ng tama. Sabi ni Huang Feng habang pinitik ang kanyang mga daliri. Huang Feng, bakit pakiramdam ko napakahiwaga mo? Pwede ka bang pumunta sa langit? Sabi ni Bai Xiaoro. I can't explain the details to you for the time being. I will explain it to you in the future. Sabi ni Huang Feng. Katulad ni Suyamo, hindi masabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro ang tungkol sa storage box sa ngayon. Dahil hindi siya sigurado kung tutulungan siya ni Bai Xiaoro na ilihim ito matapos malaman ang pagkakaroon ng storage box. Kalimutan mo na kung ayaw mong sabihin. Ano bang maganda dito? Sabi ni Bai Xiaoro. Pagkatapos, gusto niyang bumangon. Gayunpaman, sa sandaling kumilos siya, ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay sumakit ng husto. Kumunat ang noo niya. Mabilis na humakbang si Huang Feng para tumulong. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sabi ni Bai Xiaoro habang iniikot ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Sa bagay na ito, ang pagganap ni Bai Xiaoro ay mas mahusay kaysa kay Zhu Zaiyo. Hindi bababasa, nang si Zhu Zaiyo ay nagsusuot ng kanyang damit, hiniling niya kay Huang Feng na lumabas. Si Bai Xiaoro ay walang anumang intensyon na iwasan si Huang Feng. Ito ay higit sa lahat dahil si Bai Xiaoro ay mayroon ng magandang impresyon kay Huang Feng bago ang insidenteng ito. Isa pa, namamagitan silang dalawa kagabi habang may malay sila. Bukod dito, ilang beses pa nilang ginawa ito pagkatapos noon. Ang damdamin ni Bai Xiaoro para kay Huang Feng ay hindi sinasadyang tumaas. Ngayong nakita na ni Huang Feng ang kanyang katawan, natural na ayaw ni Bai Xiaoro na iwasan si Huang Feng. Naramdaman din ni Huang Feng na hindi siya masyadong iniiwasan ni Bai Xiaoro. Natural na masaya siya sa puso niya. Lihim din siyang natuwa sa pagiging desidido niya kagabi. Kung hindi lang siya masyadong mapagmataas sa oras na iyon, baka naging estranghero na siya kay Bai Xiaoro ngayon. Si Huang Feng ay hindi masyadong tapat. Sa proseso ng pagtulong kay Bai Xiaoro na isuot ang kanyang mga damit, hindi niya ito sinamantala. Sa makatuwid, nang isuot ni Bai Xiaoro ang kanyang mga damit, ang kanyang mukha ay pula. Tiningnan niya si Huang Feng na may mga mata na tila tumutulo ng tubig. Dahil dito, tumaas ang gana ni Huang Feng. Gayunpaman, matapos isipin ang kasalukuyang pisikal na kondisyon ni Bai Xiaoro, tiniis ito ni Huang Feng. Sumunod na kumain ng late breakfast ang dalawa. Bagamat sinabi ni Bai Xiaoro na maghihintay siya hanggang sa makasama niya si Huang Feng sa sinaunang panahon bago pumayag na magkaroon ng maraming asawa si Huang Feng, iyon ay isang casual na pangungusap lamang. Imposibleng mapagtanto. Ayaw niya talagang maghintay hanggang noon. Noong nakipag-ugnayan siya kay Huang Feng, mas malapit na siya kaysa dati. Nang matapos silang dalawa kumain, nakatanggap sila ng tawag mula kay Qiuning Shuang. Ang pamilya Pang ay dumating kagabi at ngayon ay nasa istasyon ng pulisya. Gusto niyang mabilis na ipadala ni Huang Feng at Bai Xiaoro ang video. I'll go. Magpahinga ka sa bahay. Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. I'll go. Ayos na ang katawan ko. Bumawi na ang lakas ko sa dati nitong rurok, sabi ni Bai Xiaoro. Sa pagsasalita tungkol dito, naisip niya ang peach na ibinigay sa kanya ni Huang Feng. Malinaw, lahat ito ay salamat sa peach na iyon. May conflict ka noon kay Pang Chengfo. Kung hindi mo kailangang magpakita, mas mabuting huwag na, sabi ni Bai Xiaoro. Dahil sa kanyang relasyon kay Huang Feng, kapag pinag-isipan niya ang mga bagay-bagay, natural niyang mas isa sa alang-alang si Huang Feng. Nang makitang si Bai Xiaoro ay talagang gumaling na ng husto, at ang kanyang sinabi ay may katuturan, hindi iginiit ni Huang Feng. Pagkatapos kumain, nagmaneho si Bai Xiaoro sa istasyon ng pulis. Si Huang Feng ay nanatili sa bahay upang maramdaman ang pakiramdam ng pagpasok sa isang bottleneck. Naramdaman ni Huang Feng na ang enerhiya sa kanyang katawan ay halos 3 beses na mas malakas kaysa dati.
Ang enerhiyang ito ay dapat na ang natira sa Peach of Immortality pagkatapos malagpasan ang bottleneck. Bagamat kaka-advance pa lang niya sa first-rate realm, mas malakas ang kanyang lakas kaysa dati. Ang pagkakaiba sa pagitan ng first-rate realm at peak ng second-rate realm ay napakalinaw pa rin. Sinubukan ni Huangfeng ang kanyang mahika. Oo naman, ang kapangyarihan ay mas malakas kaysa dati. Dati, isa siyang advanced mage. Ngayon, siya ay dapat na hindi bababa sa antas ng isang archmage. Ang dahilan kung bakit kaya niyang talunin ang mga mas mataas sa kanya noon ay dahil sa espesyal na enerhiya sa kanyang katawan. Tungkol naman sa Peach Pit, inilibing ito ni Huangfeng sa flower pot sa balcony. Dahil sinabi sa panimula na ang peach na ito ay maghihinog lamang pagkatapos ng 6,000 taon, itinanam lamang ito ni Huangfeng para masaya. Ang naturang Peach Pit ay itinapon. Palaging nararamdaman ni Huangfeng na ito ay isang awa. Kabanata 840, nang halos tanghali na, bumalik si Bai Xiaoro. Malinaw, ayaw niyang magkaroon ng masyadong maraming pakikipag-ugnayan sa pamilya Pang. Kamusta? Tanong ni Huangfeng. Ibinigay ko na ang video sa pamilya Pang. Ayokong makita ang mga taong iyon, kaya umalis ako pagkatapos ibigay sa kanila. Ang iba ay ipapaubaya sa pamilya Pang at sa pulisya, sabi ni Bai Xiaoro. Well, iyan ay mabuti, ngunit ang pulis ay kailangang magdusa. Sabi ni Huangfeng. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Pang ay makapangyarihan, at ang pamilya Kai ay ang lokal na malupit. Mahihirapan ang mga pulis sa pagharap sa kanila. Ang lalawigan ng Qing ay magiging masigla ngayon, sabi ni Bai Xiaoro. Tama si Bai Xiaoro, sa pagkakataong ito, talagang masigla ang lalawigan ng Qing. Matapos makuha ng pamilya Pang ang video, natukoy nila na si Pang Chengfo ay patay na, at siya ay pinatay ni Kai Tian. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng video, at ang mga taong sangkot sa video ay kakaibang namatay sa isang aksidente sa sasakyan sa parehong araw. Dahil dito, lalo pang naghinala ang mga tao. Ang pamilya Kai ay natural na hindi umamin sa bagay na ito. Bagamat hindi nila alam kung saan nanggaling ang video, iginiit nilang peke ito. Si Kai Tian ay hindi sangkot sa bagay na ito. Matapos dumating si Pang Chengfo sa Qing Province, sinubukan ni Kai Tian na pabor sa kanya. Alam ito ng maraming tao, kaya walang motibo si Kai Tian na patayin siya. Dahil dito, nagsimulang magtalo ang Pang Clan at Kai Clan. Bukod dito, ginagamit ng magkabilang panig ang kanilang mga koneksyon. Bagamat ayaw ng Kai Clan na maging kaaway ng Pang Clan, wala silang ibang pagpipilian. Maaari lamang nilang piliin na makipagkita sa Pang Clan ng direkta. Ang pamilya Pang ay makapangyarihan, ngunit ito ay Qing Province pagkatapos ng lahat, at ang Kai family ay ang lokal na malupit. Sa makatuwid, napakahirap para sa pamilya Pang na talunin ang pamilya Kai sa maikling panahon. Ang dalawang panig ay nasa isang deadlock, ngunit ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay hindi tumigil mula sa sandaling ito. Noong una, gusto ni Kai Yud na ayusin si Kai Tian sa ibang bansa, ngunit pinigilan siya ng pamilya Pang. Si Kai Tian na ngayon ang pinakamalaking sospek. Kung gusto niyang mang-ibang bansa sa panahong ito, hinding-hindi papayag ang pamilya Pang. Sa makatuwid, ang Kai Tian ay maaari lamang magpatuloy na manatili sa Qing Province. Bukod dito, siya ay sinusubaybayan ng pamilya Pang at ng pulisya sa lahat ng oras. Wala man lang siyang kalayaan. Sa oras na ito, kahit na magkaroon ng pagkakataong lumabas si Kai Tian, hindi siya nang ahas na lumabas. Siya ay natatakot na ang pamilya Pang ay hindi makapagpigil sa kanilang sarili at makahanap ng taong papatay sa kanya upang ipaghiganti si Pang Chengfo. Hindi ito imposible. Kaya naman, si Kai Tian ay maaari lamang manatili sa bahay sa buong araw, hindi nangangahas na pumunta kahit saan. Mabilis na lumipas ang ilang araw. Lalong tumitindi ang pakikibaka sa pagitan ng pamilya Pang at ng pamilya Kai. Mula sa negosyo hanggang sa politika, nagkaroon ng mga salungatan sa lahat ng aspeto. Si Huangfeng at Bai Xiaoro ay malayang nanunood ng palabas. Sa ilang araw na ito, papalapit ng papalapit ang relasyon ni Huangfeng at Bai Xiaoro. Bagamat iginiit pa rin ni Bai Xiaoro na hindi siya sumang-ayon na sundan si Huangfeng, wala siyang pakialam na lumapit kay Huangfeng. Pagkatapos noon, bagamat hindi natutulog sa iisang kama ang dalawa, hindi na lang sila ordinaryong magkaibigan tulad ng dati.
Matapos malantad ang balita ng pagkamatay ni Pang Chengfo, minsang hiniling ni Tang Mazo si Huang Feng. Naiintindihan na niya ang kahulugan ng text message ni Huang Feng. Bagamat iginiit pa rin ni Huang Feng na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Pang Chengfo, hindi iginiit ni Tang Mazo. Dumating na ang pamilya Pang. Kahit na gustong aminin ni Huang Feng, hindi ito papayagan ni Tang Mazo. Natatakot siya na target ng pamilya Pang si Huang Feng. Sa makatuwid, naisip ni Tang Mazo na ayos lang basta alam niya kung ano ang nangyayari sa kanyang puso. Upang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Huang Feng, nagkusa siyang halikan si Huang Feng noong araw na iyon. Bukod dito, lihim niyang sinabi kay Huang Feng na iyon ang kanyang unang halik. Ang balitang ito ay nagpasaya kay Huang Feng. Dahil nagbago ang isip niya noong gabing iyon, hindi na tumanggi si Huang Feng na makipag-ugnayan kay Tang Mazo. Ngayong makuha na niya ang kanyang unang halik, natural na isang napakasaya na bagay. Ang kanyang relasyon kay Bai Xiaoro at Tang Mazo ay bumuti ng husto. Gayunpaman, ang kanyang relasyon sa kanyang tunay na kasintahan ay nasa parehong antas pa rin tulad ng huling pagkakataon. Dahil dito nakaramdam si Huang Feng ng kaunting kawalan. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Palagi siyang nagi-guilty kay Suyamo, kaya ayaw niya itong masyadong pilitin. Gusto lang niyang dahan-dahan. Sa araw na ito, tumawag si Li Bingyan. Nakarating na siya sa Jiangsu. Nag-e-ensayo siya para sa konsyerto bukas sa gabi. Pagkatapos ng rehearsal, gusto niyang kainin ang luto ni Huang Feng. Ito ay isang bagay na ipinangako ni Huang Feng noon. Si Huang Feng ay natural na hindi tumutol at sumang-ayon. Pagkatapos ng rehearsal, sasanduan niya ito. Ngayong gabi, maaari akong magsama ng isang kaibigan. Huwag mag-alala, ito ay isang pagkain lamang, wala nang iba pa, sabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro bago siya umalis. Bakit ka ba kinakabahan? Wala akong sinabi. Hindi ako sinuman sa iyo, at hindi kita makontrol. Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng at sinabing. Si Huang Feng ay medyo napahiya. Bagamat hindi pa pumayag si Bai Xiaoro, itinuring na siya ni Huang Feng bilang kanyang kasintahan sa kanyang puso. Sa makatuwid, gusto niyang kumustahin si Bai Xiaoro kung magdadala siya ng isang babaeng kaibigan sa gabi. Don't say that. Of course, you can control me. Umupo si Huang Feng sa tabi ni Bai Xiaoro at niyakap ang kanyang balikat. Kilala mo rin ang taong ito. Siya si Li Bingyan. Noong huling beses na iligtas ko siya, ikaw ang nagbigay ng misyon. Dahil niyakap ni Huang Feng, likas na nakipaglaban si Bai Xiaoro. Nang makitang hindi na siya makawala, tumigil siya sa paggalaw, ngunit medyo namumula ang kanyang mukha. Matapos marinig ang pangalan ni Li Bingyan, ngumiti siya kay Huang Feng at sinabing, nahulaan ko lang na may dadalhin kang babae. Hindi ko inaasahan na totoo ito. Naalala ko na parang may eskandalo ka sa kanya. Kalokohan lang yan. Ano ang background niya? Hindi mo ba alam? Imposible naman, sabi ni Huang Feng. Hindi naman masama ang background ni Suyamo. Di ba gusto mo din ng ibang babae kapag kasama mo siya? Sabi ni Bai Xiaoro. Hindi yun pareho. Awkward na sabi ni Huang Feng. Okay, you go. I won't say anything. However, if I'm here, it's inconvenient. It's not easy to explain to her. Do you want me to go out and create some opportunities for you? Sabi ni Bai Xiaoro. Hindi na kailangan. Sabi ni Huang Feng. Talaga, hindi na talaga kailangan. Wala talagang namamagitan sa akin at sa kanya. Sinabi ko sa harap mo na gusto kong magkaroon ng 3 asawa at 4 na asawa. Kung mayroon man ako sa kanya, paano ko ito itatago sa iyo? Sabi ni Huang Feng. Totoo yan, sabi ni Bai Xiaoro.